Kangsani Changsamya. Yan po ay wikang Burmese nang ibig sabihin po ay magandang araw mga mag-aaral. Pag-uusapan po natin, tatalakayin po natin ang panitikan po ng Myanmar. At ito ay ang tatlong mukha ng kasamaan na isinulat po ni U. Nu. Kaunting kaalaman po sa bansang Myanmar, ang kabisera po nito ay Naypyidaw, ang pangulo ay si Win Myint, currency po dito ay kyat ng Myanmar, ang opisyal na wika po na ginagamit sa bansang ito ay wikang Bermano o Burmese, ang kanilang punong ministro ay si Aung San Suu Kyi, at nakamit po nila ang kanilang kalayaan noong Enero 4, 1948. Dumako tayo sa panitikan po ng Myanmar, pero bago po ang lahat, ang dating tawag po sa bansang Myanmar ay Burma. So ang panitikan po ng Burma o Myanmar ay impluwensya po ng mga kalinangang Indiano at Thai. So makikita ang impluwensyang ito sa mga marami po nilang likha, kagaya na lamang po ng Ramayana. Ito po ay isa sa sikat o tanyag na epiko na nanggaling po sa kanilang bansa. So ang mga salita sa wikang Burmese ay hiniram mula sa Pali imbes na po sa Sanskrit. So, ang pinakaunang akdang ginawa sa bansang ito ay Kyoksang. Okay. So, sinasalamin ng panitikang Burmese ang lokal na alamat at kalinangan ng kanilang bansa. So, ang Meazedic inscription ay isa sa pinakaunang gawa sa Myanmar. Ito po ay umusbong sa taong 1113 AD. So, ang unang printing press po na dumating sa Myanmar ay sa taong 1800s.
Pansinin po ang mga larawan na nakapaskil sa inyong screen. Dito po sa kaliwang bahagi, ito po ay isang halimbawa ng caricature. So kung titingnan po ninyo, ito po ay maaring ito siya isang negosyante o kaya isang politiko na literal, di ba, kinakain ang dolyar. Okay? Maraming dolyar o maraming pera. Samantalang dito po sa kanyang kanang bahagi, itong lalaki, yang nakaupo ay halos walang kinakain. Okay. So dito naman po sa gitna ay ito po ay hango sa palabas na animated movie na Inside Out, o kung sino na pong nakapanood sa inyo yan. Diba ito po siya, nakalimutan ko anong pangalan niya, pero ito siya kapag nagagalit ay talagang naglalabas ng apoy. At dito naman sa kanang bahagi, ayan, 'di ba? Alam niyo naman na ito ay isang oso at kanya pang tinusok-tusok, kaya ang nangyari ay kinain siya. So ano po ba ang ibig ipakahulugan ng mga larawang ito? Kagaya po dito sa naunang nabanggit na larawan, ito po ay kumbaga sumisimbolo sa kasakiman. Ang sa gitnang larawan, ito po ay sumisimbolo sa galit o puot. At ang pangatlo na larawan, ito po ay sumisimbolo ng kamangmangan. So, itong tatlong mahalagang salitang ito po ang ating tatalakayin sa araw na ito. Dahil ito po ay may kinalaman sa ating paksa na isinulat po ni Uno. So, tunghayan po natin sa susunod pong mga slide. Ang pamagat po ng akdang tatalakayin natin sa araw na ito ay ang tatlong mukha ng kasamaan. Ito po ay isang sanaysay na isinulat ni Uno mula sa Burma. Pero bago po ang lahat, kaunting kalaman po sa ating may akda na si Uno. So, ang kanyang naging journey, kumbaga. Kagaya po ng, 'di ba noon ang Pilipinas po ay naharap sa iba't ibang problemang pampolitika at panlipunan. So, hindi lamang po sa Pilipinas nangyayari ang mga ganito. Katulad na lamang po ng bansang Burma, na kilala ngayon sa pangalang Myanmar, 'di ba? Sabi ko kanina, 'di ba? Nakaranas po ng 48 taon ng diktadorya ng puwersang militar at ng hindi po patas na pagtamasa ng mga karapatan ng mga pangkat etniko rito. So, bukod pa ito sa napakatagal na panahong pagkakasakop po ng Britanya po sa kanila ng nauna pang mga taon. So, nang lumaya po at nakapagsarili na ang Burma bilang isang bansa, si Uno o Thekin Nu, yan po ang kanyang tunay na pangalan, Thekin Nu, yung Uno, yan lang po ang kanyang sagisag panula. So, ang kanyang tunay na pangalan ay Thakin o Thekin Nu. Okay? Siya po ang naging kauna-unahang prime minister ng bansang ito. So, bago niya po tinanggap ang tungkuling ito, so marami na po siyang naisulat na libro. So, ibig sabihin, bago pa man siya pinoklama bilang isang prime minister, so isa na po siyang writer. So, kabilang sa mga ito, ang The People Win Through, yung mga sinulat niya po, Burma Under the Japanese, An Asian Speaks at Burma Looks Ahead. So marami na rin po siyang aklat na naisalin niya sa Ingles at binuo niya ang samahang Burma Translation Society. So nakapagpalimbag na din po siya ng Burmese Encyclopedia. At sa kabila po ng pagiging abala po sa kanyang tungkulin bilang isang prime minister, so nakapagsulat din po siya ng mga nobela at dula. Kasi yan naman po talaga ang kanyang first love. Sino ba naman ang hindi makakalimot sa ating first love, di po ba? So ganon po katalino po si Uno. So hindi lamang po siya isang politiko, ngunit isa rin po siyang
Ayon po kay Uno, mayroong tatlong mukha ng kasamaan ang sangkatauhang makasalanan. At ano nga ba itong tatlong mukha ng kasamaan? Ito po ay ang kasakiman, galit o puot, at ang kamangmangan sa batas ng sandaigdigan. So yan po ang tatlong mukha ng kasamaan ayon kay Uno. So ang mga bagay na ito po ay batas ng kalikasan po maging para sa isang taong naniniwala sa mga aral ni Buddha o isang Muslim, Katoliko o maging ateista. So sinasabi po ni Uno, no, sinasabing tatlo ring bagay ang hindi po maiiwasan ng tao. At ito po ay ang pagtanda, ang karamdaman at kamatayan. Syempre, hindi naman talaga natin maiiwasan yan kahit ano pa ang ipaturo po natin sa ating katawan para lamang hindi po tayo tumanda. Kasi darating din ang panahon na kukulbot talaga ang ating mga balat at magkakaroon tayo ng matinding karamdaman na hahantong sa kamatayan. So, sabi niya po, okay, sabi rin ni Uno, so nag-aangkin po ang isang nilalang ng 5 katangian mula sa kanyang pagsilang. So ano-ano itong 5 katangian na ito? So ang una, ang kakayahang magpahalaga sa nakikita niyang kagandahan sa kapaligiran. Pangalawa, magpahalaga sa musika at awitin. Pangatlo, magpahalaga sa pagkain kanyang naiibigan. Pang-apat, makapag-uri ng iba't ibang halimuyak o mga mababangong amoy. Pang-lima, magpahalaga sa kagandahan ng sining. So yan ang 5 katangian daw na angkin ng isang nilalang kapag siya ay naisilang sa mundong ito. So, kumbaga class, ngunit itong mga katangiang ito, di ba, na taglay ng tao ay hindi po panghabang panahon na mapapanaligan ng tao, sabi ni Uno, sapagkat ang mga ito ay katulad din ng panahong lumilipas. Ibig sabihin, nagbabago. Okay? So, hindi rin po tutol ang marami kung sasabihin ang kayamanan ay nawawala sapagkat walang sinumang makapagpapatunay na ang kayamanan ay nadadala ng isang tao sa kanyang libingan. O nga naman, no, wala naman talagang nakapagpapatunay na hindi madadala ng tao ang kanyang kayamanan kapag siya ay namatay. So, wala pa namang nakakapagpatunay niyan. Pero malay natin, di ba? So, kaya lamang may iba't ibang pananaw po ang mga tao sa material na yamang angkin nila habang sila po ay nabubuhay. So, ang hindi alam po ng marami ayon kay Uno, kahit sila po ang pinakamayaman sa daigdig. Okay? Tandaan nyo, kahit kayo pa ang pinakamayaman sa daigdig, ang angkin nila ay hindi wala sa 1,000,000 bahagi, kundi sa paniniwala ng samsara. Ito yung tinatawag nilang the cycles of birth, na hindi nakakatighaw sa mga taong walang kasiyahan dahil sa kasakiman. Isipin nyo po, class, ha, may nakilala na po ba kayong mayamang tao, yung kumbaga isang taong sakim sa kapangyarihan, sakim sa pera, na naging tunay na masaya sa literal na kahulugan nito? May kilala po ba kayong ganyan? Na, di ba? Oo nga, nasa iyo ang lahat, di ba? Kayamanan at ang kapangyarihan. Pero ang tanong, masaya ka ba sa buhay mo? Nakuha mo ba ang iyong minimithi? Nakuha mo ba ang iyong gusto maliban sa material na bagay? O, di ba? So, ewan ko na lang, di ba? Pero para sa akin, hindi. Kasi tingnan mo sila, ha. Kung napapansin niyo po, 'di ba, na sila ay kumbaga pinupunan na lang nila yung kanilang kakulangan sa buhay sa pamamagitan po ng material na bagay. Na kumbaga itong mga material na bagay nila na ito ay napagkakamali nilang isang kasiyahan. Okay? Kumbaga pampuno sa kakulangan sa kanilang buhay. So, ibig sabihin, yung literal na kasiyahan ay hindi nila nakamtan. Okay, so ginagawa na lang nila, so binibigay nila sa mga material na bagay. So, sinasabi rin po na ang pagkagahaman po ng isang tao sa kayamanan ay bunga po ng sobrang kasakiman.
Kaya nalilimutan ng marami ang tunay na gamit ito sa sangkatauhan. So, sa batas po na makatao ay sinasabi na ang lahat po ng yamang material ay dapat gamitin ng sinumang tao sa kanilang mga pangangailangan. Kasi gano'n naman po talaga. Kaya nga po ginawa ang pera para pambili po ng mga pangunahing pangangailangan at hindi dahil gusto mong magkamal ng limpak-limpak na samlapi. Yan, dahil nga sa pagiging makasarili mo, akala mo mabibili mo ang mundo. Kaya nga kahit may inaapakan ka ng tao, 'di ba? Sige ka pa rin ng sige para lamang dumami ang iyong pera. Okay. So, itong mga makasarili po ng mga tao, itong pagkagahaman po ng mga tao, so, ginamit niya ang mga material na yaman na ito sa sariling kapakanan na siyang nagdulot po sa lipunan ng maraming bagay tulad po ng limang ito. Una, nahahati po ang lipunan sa dalawang klase ng tao, ang mahihirap at mayayaman. Pangalawa, ang mahihirap ay laging umaasa sa mayayamang may puhunan. Bakit kaya? No? Sapagkat kalamitan po ang isang negosyante ang nagbibitaw ng puhunan ay laging nag-iisip kung papaano niya pakikinabangan ang kanyang puhunan nang di inisip ang kalagayan ng maliliit, di ba? Kagaya po ng mga ginagawa ng mga gumagawa po ng mga subdivision, hindi po ba? Lalong-lalo na yung, 'di ba kapag bibili sila ng lupa, ang bibilhin nila yung saktong-sakto sa kanilang magiging lokasyon ng papatuyang bahay. Nagkataong yan ay may kumbaga pagmamay-ari ng halimbawa ng isang magsasaka. So, ibig sabihin, bibilhin nila ang lupa ng magsasaka sa murang halaga. At may iba pa nga na ginigipit nila yung tao para lamang ibenta sa kanila yung lupa. So, 'di ba? Kasakiman. Pangatlo, dahil sa pamamarang ito po ng mayayaman, ang mahihirap ay laging napagsasamantalahan. Nako naman talaga. Samantalang sila ay nagkakamal ng yaman. So, bunga po ng ganitong pamamaraan, ang mahihirap po ay natutong gumawa ng mga krimen, kagaya po ng pagnanakaw, 'di ba? Pagpatay. At marami pa pong iba, kagaya po ng ating mga kababaihan, 'di ba? Dahil wala silang pagpipilian, ibinebenta nila ang kanilang sariling katawan. Kasi yan lamang po ang kanilang alam na paraan, 'di ba? So, di natin sila pwedeng husgahan. Pang-apat, sa mga aral po ni Buddha ay sinasabing may apat na dahilan kung bakit ang isang nilalang ay maagang namamatay. Ang mga ito ay ang tinatawag na karma. So, halimbawa, labis po na pag-iisip dahil sa kahirapan, kakulangan sa buhay, at kakulangan sa pagkain na isa po sa mga pangunahing kailangan ng tao. So, totoo po ang paniniwalang ito ni Buddha. Sapagkat class, habang ang mayayaman ay buhay-hari, ang mayayaman naman ay kumbaga, ang mahirap naman ay nag-iisip kung saan sila kukuha ng kanilang kakainin, kung saan sila matutulog sa panahon ng tag-ulan at tag-init, kung saan sila makakahanap ng trabaho, 'di ba? So, ang tanong, nasisihan kaya ang mayayaman sa kanilang pagbubuhay-hari dahil sa pagsasamantala nila sa maliliit, 'di ba? So, ganito bang patas na makatao? Samantalang ang nagsasamantala ay nagpapasasa sa pawis ng maliliit, so silang mga biktima ay aping lagi. O, 'di ba? Laging api. So dahil sa apat na dahilan ay hindi maiiwasan ng maliliit na magkaroon ng karamdaman, 'di ba? Ikaw naman kahit tayo naman talaga, 'di ba? Sa sobrang pag-iisip, 'di ba? Minsan ito ay nagdudulot sa atin ng stress na hanggang kalaunan ay isang depresyon. Okay. At ang panglima po, class, papaanong ang maliliit ay makapagtatamo ng wastong edukasyon na siyang makapagpapaunlad sana sa kanilang buhay. So, papaano? So, ang hindi po pagkamit ng wastong kaalaman ay siyang dahilan kung bakit parami po ng parami ang mga uri ng napagsasamantalahan. 'Di ba? Kapag marami po ang mangmang, kumbaga, o yung hindi po nakapag-aral, so marami po ang napagsasamantalahan kasi sila ay kumbaga ignorant, kumbaga, o mangmang sa mga ganyang bagay. Okay? So, kawawa po talaga. So, paano po uunlad ang ating bansa kung ang higit na nakararami sa kanyang mga mamamayan ay mangmang? So, nakakalungkot. So, anong kaisipang bago ang iaambag ng mga mangmang sa kaunlaran? Ano nga ba? Kasi kung wala naman silang alam, so ano yung maiaambag nila sa lipunan?
Hindi po ba? So, ang mga sanhi po at dahilan ng pagsama ng daigdig ay nagmula ng matuklasan po ng tao kung paano nila pagkakakitaan ng iba yung tubo ang kanilang binitawang puhunan. Kasi yung mga negosyante, 'di ba, mag-iisip lamang ng papaano ba nila palalakihin ang kanilang business, 'di ba? Papaano nila palalakihin ang kanilang pera, 'di ba? So, nag-iisip sila ng paraan na kung minsan ay nakakadehado na ng maliliit na tao. So, may tanong class, may natatandaan ba kayong alamat na ikinwento sa inyo ng inyong mga lolo at lola? Meron po ba? So, halimbawa po ha, ganito ang isang alamat tungkol po sa punong kahoy na may pangalang padaysabin, o ito yung punong kahoy na pinagmula ng pangangailangan ng mga tao. Ewan ko kung may nakwento nga ba sa inyong lolo at lola or similar po doon sa kwentong iyon. Okay? Ayon po sa alamat, noong unang panahon, lahat po ng pangangailangan ng tao ay nakukuha po sa naturang puno. Kagaya po sa atin, ano po yung puno na marami po ang gamit nito mula sa kanyang ugat hanggang sa kanyang mismong puno, 'di ba? Ito po ay ang coconut tree. Tama po kayan, ang niyog, 'di ba? So, dahil po sa bagay na yon, mas tulang nabubuhay sa paraiso ang mga tao sapagkat ang punong padaysapin, o kung dito po sa atin ay niyog, ay balon ng kayamanan kasi nga lahat ay magagamit mo. Yan. So, kaya lamang, nung nakilala po ng tao ang kasakiman, so inabuso nila ang mahiwagang puno. Yan, bigla pong naglaho ang puno kasi nga pinag-aagawan na nila ito, 'di ba? So gusto nila angkinin ang punong ito. So mula noon po, maraming tao ang nagutom dahil sa pagkawala ng mahiwagang punong ito. So nakilala ng mga tao ang krimen. So natuto silang pumatay at magnakaw. So ayon po 'yan sa alamat. Okay? So, ang ibig sabihin po, mula po doon sa ating alamat, di po ba, na kung sana ang mga tao ay natututo lamang na makibagay o magbigay, di ba, ng sapat, ng pantay-pantay po sa kanyang kapwa. So, maiiwasan po o hindi po dadami ang mga krimeng nangyayari po sa ating panahon ngayon. Kaya lamang hindi po ganito yung senaryo po ng ating mundo. Hindi po ba? So napansin niyo ang dami-dami pong mga pangyayaring nagaganap sa panahon natin ngayon na dulot po ng tatlong mukha ng kasamaang ito. Kagaya na lamang po bakit nga ba ginawa ang virus na ito, 'di ba? Ano ang kanilang purpose? 'Di ba? Oo nga, matalino ka. Okay, matalino ka, pero yung talino mo, ang patungkol po ito sa mga scientist po ha, ay yung talino mo ba, ginamit mo ba sa magandang paraan? Ewan ko na lang, di ba? Tingnan nyo ang ginawa nila. Dahil sa sobrang nilang katalinuhan, para na rin siyang katangahan. Okay? So, ano ba ang purpose nito? So, sa tingin ko, kaya ginawa ang virus na ito, sa tingin ko lang po ito ha, dahil it's all about business pa rin po. Okay? Bakit? Nung nagkaroon ng COVID-19 sa halos sa buong parte ng mundo, 'di ba? Ang pinagmulan po ng virus na ito ay gumawa ng maraming face shield, face mask, 'di ba? Sanitizers, halos sa kanila po galing iyan, 'di ba? Made in China po lahat. So ibig sabihin, it's all about business. Okay? At alam niyo po, class, ako hindi talaga ako naniniwalang may COVID. Bakit? Pansinin nyo, wala pa ang vaccine, pero bakit marami ang nakaka-recover sa mga di umano'y may COVID na sakit? Diba? Isipin nyo na lang yan. Bakit maraming nakaka-recover, wala pa namang vaccine? Idi sana, diba, lahat ng mga nahawaan nito ay namatay lahat, diba? Oh. Yan lang, isipin nyo yan ha. So, ewan ko, parang scam din naman ito, di ba? So, anong dahilan? Dahil po sa kasakiman po ng tao. Okay? Ito pa. Dahil sa kasakiman ng tao, kaya nagkakaroon ng, ang mga tao ay nagkakaroon ng matinding galit at puot. Di ba? At dahil sa galit at puot po na ito,
ay natututo po silang gumawa ng mga hindi kanais-nais na bagay kagaya po ng pagpatay, 'di ba? Ayan, pagnanakaw at kung ano-ano pa. At dahil din sa kasakiman na ito, ayan, 'di ba? At dahil kumbaga kinuhanan ng pribilehyo ang mga maliliit na tao, hindi nakapag-aral, hindi nakapagtapos ng pag-aaral, kaya ang naging kinalabasan ay mangmang. At dahil sila ay mangmang, wala silang maiaambag sa lipunan. At dahil sa kanilang kamangmangan, sila ay napagsasamantalahan. Okay? So, kawawa po ang mga taong ito. So, napakakawawa po talaga. Tingnan nyo na lang ang nagagawa ng tatlong kasamang ito sa ating mundo. So, tama nga po sangayon po ako sa naging opinion o pahayag ni Uno. 'Di ba? Yung kanyang naging obserbasyon sa mga nangyayari po sa ating daigdig. At talaga namang mahirap na siyang supilin, 'di ba? Mahirap na po talaga kasi nasa tao na talaga iyan. Kasi kung nasa tao lamang po ang kumbaga hindi po siya padadala sa mga kasamaang ito, 'di ba? Magiging mapayapa po ang ating mundo. So, sana po ay hindi po tayo gumaya sa kumbaga hindi po natin gawin ang tatlong mukha na ito ng kasamaan para po maiwasan po ang kaguluhan po sa ating mundo. Ano po ba ang ginintuang aral na makukuha po natin sa sanaysay? Una, wag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin din sa iyo ng iba. Of course, 'di ba? Kung ayaw mong gawin sa iyo ng iba yung kasamaan na ginawa mo sa kanila, edi wag mong gawin. Ganun lang, 'di ba? Mind your own business. Pangalawa, ang kayamanang iyong tinatamasa ay maglalaho na parang wala. Okay. Ano ibig sabihin po niyan? Ayon nga 'di ba sa iba na hindi mo madadala ang kayamanan mo sa hukay, 'di ba? At ang kayamanang iyan ay hindi mananatili sa iyo kailanman, 'di ba? Kaya nga parang gulong, 'di ba? Minsan na ikaw ay nasa itaas, minsan ikaw rin ay nasa ilalim. Kaya walang constant sa mundong ito, 'di ba? Walang nananatili, lahat po ay nagbabago. Kung tao nga nagbabago, paano pa kaya ang mga material na bagay? Yan. Pangatlo, kung ano ang itinanim ay siya ring aanihin. Naman, 'di ba? Halimbawa, kung ikaw ay nagtanim ng kasamaan sa iyong kapwa, 'di ba? Ayun din ang ibabalik sa iyo. Ano ka, hilo? Hindi ba? Ganun lang 'yan, vice versa. Kaya nga
dapat magtanim po tayo ng kabutihan sa ating kapwa para ganun din ang ibalik po sa atin. Ayan. At ang panghuli, ang kamangmangan ay nakamamatay. Ouch! 'Di ba? Totoo naman po talaga. Kasi kung ikaw ay mangmang sa batas ng sanlibutan, 'di ba? Ikaw ay laging mapagsasamantalahan, ikaw ay kumbaga ikaw ay laging aapihin ng iyong kapwa, 'di ba? Ikaw ay kumbaga ikaw ay tawag nito yung hindi ka makakakuha ng mga benepisyong nararapat sa iyo. Kasi nga hindi mo alam na ito pala yung mga karapatan mo, 'di ba? So kailangan na tayong lahat ay mag-aral. Kumbaga, tayo pong lahat ay matutong matutong makibagay po sa ating paligid, matuto po tayong magmasid sa ating paligid, magbasa po tayo ng ating hindi lamang ng ating mga batas ng sangkatauhan kundi sa batas din na ipinatutupad ng ating Diyos, 'di ba? Para naman hindi po tayo maging isang mangmang, para walang taong mananamantala po sa ating kahinaan. Okay. Yun lamang po at sana'y napulot niyo po ang mga aral na ito na inyo pong magdadalahin habang kayo po ay nabubuhay. Okay? So tandaan niyo po itong mga aral na napupulot po natin sa bawat akda na atin pong tinatalakay. Okay? Kahit yan lang man ang ating madala, 'di ba? Kung saan man tayo pupunta o mapunta.
Chasun to pale, yan po ay wikang Burmese, nang ibig sabihin po ay maraming salamat. Hanggang sa muli po nating talakayan, maraming salamat po sa inyong lahat.